Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. Teka, i-focus ko lang saglit yung camera. Ayan, isa pa. Ayan. Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan naman natin guys, yung nested loop. Okay? Nested loop na tayo. So, nauna yung while loop. Tapos, ang huling video natin is for loop. So, i-continue na lang natin yung for loop ha. Para hindi tayo malito bago tayo bumalik ng while loop. Kasi, both of them, meron sila guys parehas na nested loop. Okay? Without further ado, para simulan na natin kung ano ba tong nested loop at paano ba ito ginagawa, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin. Okay? So as you can see guys, dito, maglalagay ako ng hashtag para sa ating title. Nested loops na for loop ang pag-uusapan natin today. Ano ba yung nested? So napag-aralan na natin, naturo ko na sa inyo. Pag sinabi nating nested, merong outer, merong inner. Diba? Kumbaga, merong nasa loob, merong nasa labas. Parang box na nilagay sa loob ng box. Sa loob ng for loop, meron pang another for loop pa. Ganun ang ano niya ha, visualization niya. Okay. So ngayon, para ma-demo ko sa inyo, kailangan natin ng sample program. Okay, na merong goal. Para makita natin paano ba ito ginagamit tong nested for loop na to. For example, sabihin natin, gagawa tayo ng art. Okay? Yung goal natin is makagawa tayo ng 3x3 na asterisk. 3 row, 3 column. Ito, kailangan makagawa tayo nito. Diba? So, ginagawa yan guys, mga first year gumagawa niyan. Minsan pa nga, nagdo-drawing sila gamit yung code eh. Kapag ka na-master nyo na to guys, ito, isa to sa pinakamasayang bagay. Pag na-master nyo na to. Sabihin natin, ito lang, gato lang kasimple. Square lang. Gawa lang tayo ng square using asterisk. Pero, gamit natin for loop. Nested for loop ang gagamitin natin dyan. Okay? So ngayon, paano natin sisimulan yung nested for loop? So again, dun tayo sa principle. Sinabing nested, merong outer, may inner. So, sa outer muna tayo. Paano tayo gagawa ng outer? So, ito yung outer for loop natin. Meron tayong unang loop, which is the outer. So, yung unang loop natin is row. Tapos, ang range niya is 3. Bakit 3? Kasi guys, tatlo yung row natin. 1, 2, 3. Okay? Tapos niyan, meron tayong inner for loop naman. Column naman. In range din. Tapos, ang range niya is 3 din. Diba? Kasi square yung gagawin natin. So, equal dapat. Diba? 3 row, 3 column. So, tigta 3. Ngayon guys, mangyayari niyan, ang logic niyan ganito. Kada isang row, magpiprint tayo ng 3. Okay? So, ano yung 3 ipiprint natin? Magpiprint tayo kada column. So, ang piprint natin is print. Tapos, ano ipiprint natin guys? Asterisk. Ayan. Tapos, maglalagay tayo nitong word na end. Teka, labas tayo. Ayan. Maglalagay tayo ng end equals. Tapos, space. Ibig sabihin nito guys, new line. O, kumbaga, end line na yan. Okay? Kumbaga, hanggang dyan lang, next ka na. Pagkatapos ng next, magpiprint ngayon yung ating outer ng wala. Okay? Magne-next line lang siya. Kuha ninyo, paliwanag natin ulit. Sabihin natin, burahin natin to. Gawin natin compiler yung utak natin. Meron tayo dito ang nested for loop. Isang outer, isang inner. Sa outer, eto. Okay? Ngayon guys, sa outer, nagra-run siya per row. So yung row natin, eto. 1, row 1, row 2, row 3. Okay? Sa row 1, magpiprint siya ng, so tanggalin natin. Gawin nating number. 1, 2, 3. Yan yung mga row natin. Okay? Yung pag ganon. Sa row 1, ito na yung row 1. Magpiprint tayo ng 3 column. Every row, print range 3. Ang end natin is, again, ano to? Next line. So, next row yon. So, magpiprint tayo ng 1, column 1, column 2, tapos dito, column 3. Di nakatatlong column na tayo. So, magne-next line tayo. Ano na yon? Yun na yung second row. Medyo tricky, di ba? Ilang row again? 3 lang ha. So, sa second row, magpiprint na naman tayo ng 3 column. Asterisk, column 1, column 2, column 3. Tapos, end line. Next line na tayo. Okay? Pagdating dito, ito na yung row 3, 3 column ulit na asterisk. 1, 2, 3. So, at the end, ang ina-expect natin na makukuha natin dito guys is ganitong image. Okay? Or ganitong shape. Yan. Square na asterisk. Sige nga, subukan natin. So, iraran ko siya. Ayan. Nakuha ninyo. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. So kailangan talaga malikot yung isip mo at ginagawa mong compiler yung utak mo eh. Pero at least doon sa pamamagitan nun guys, maintindihan ninyo
paano ba ginagamit yung nested for loop? Okay? So nakita ninyo, nakuha natin yung ine-explain natin. Nakagawa tayo ng square na asterisk. Okay? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So, ayun yung simpleng paraan guys kung paano natin gagawin or gagamitin yung nested for loop. Diba? May may outer, tapos may inner. Okay? Sa outer, 3 beses. 1, 2, 3. Yung sa column, yung inner, 3 beses din. Yung pahaba. 1, 2, 3. Okay guys, sana may natutunan kayo. And if meron guys, please don't forget to subscribe, like, comment, and lagay ninyo sa comment section guys kung ano yung mga topic na gusto ninyong pag-aralan natin. Gagawa namin ng video. Okay? Thank you so much and see you on our next tutorial.